Magandang araw po mga kawangis ko. Kung sa man sulok ka man ng mundo, ito ang inyong lingkod, Anton Olson. Sa mga kapwa ko OFW dyan sa Middle East, Yumkin Said sa mga nakasubscribe na sa akin. Shukran Kater sa mga hindi pa nyo nakasubscribe. Pakisubscribe nyo naman ako. At like din sa iyong mga videos ko. Ngayon pag-uusapan natin yung tungkol sa binubusisi ngayon ni Representative Marcolita na anak ni Senator Marcolita, yung tungkol po sa Maharlika Funds. Kasi ang Maharlika Funds yan, yung pang-unang nilunsad yata yung 2022, kung ako nagkakamali na yung pinagmamalaki, pinag-iabang ni BBM kay doon sa ibang bansa tungkol sa Maharlika Fund na kailangan mag-invest doon sa Maharlika Fund dito sa Pilipinas kasi daw dagdag income sa Pilipinas. Pero ang tanong, ano ba ang nangyayari na ngayon sa Maharlika Funds? Hanggang ngayon hindi na pinag-uusapan. Ano ba nangyayari dyan? Tumigil na ba ang Maharlika Funds? O nagiging ano na lang yan, palabas na lang? Ito, panoorin natin yung diskurso ni Representative Marcolita. Maharlika Investment Fund. Because for the last 2 years, the President did not make any mention about the MIF in his SONAs. And since Congress has the innate power of innate oversight function, I think, I believe we ought to know the status of the Maharlika Investment Fund. And I believe you have also been endowed with reportorial requirements. And what mechanisms are in place to ensure the transparency of these multi-million investments that were made? I believe early this year there were investments made already by the Maharlika Investment Fund. Yes, thank you very much. Yes, it is true that we report to Congress yearly. I think there are documents submitted to Congress to provide status with regard to the investments of Maharlika. Essentially, Maharlika has invested in 2 projects. One is NGCP, 20% of 2 board seats in NGCP, roughly 20 billion pesos. And another is in a mining, Makilala Mining, and that's how much? A bridge loan right now of roughly $10 million. The balance, there's 75 billion available. The balance is with Treasury. So it's earning interest on its investment in Treasury bonds. It has provided dividends to the national government of roughly 2.4 billion, if I recall, or 1.4 billion in dividends to the national government. Thank you, Madam. There is a paper submitted to Congress as well. Thank you, Madam Chair, Secretary. And since the Maharlika Investment Fund is an additional source of revenue, can we tap into this fund to fund proper programs? Halimbawa po, yung pong binanggit ni Congressman Lian kanina to reduce the VAT from 12 to 10%. At meron din pong mga panukala dito na inihain kami, mga panukalang batas na kung pwede po yung kuryente na binabayad ng consumers ay yung VAT na pinapataw sa kuryente ay kung maaari ay i-waive na din. Pwede po kayang dito kunin sa Maharlika Investment Fund? Yung Maharlika Investment, para sa investment, ang pwede niyang gawin, halimbawa, it is considering investing in the grid operations, halimbawa sa Mindoro o yung mga spag areas na walang napakalang kuryente, doon tumitingin ang Maharlika Investment Fund, possibility of investing there. So energy, physical infrastructure, food and agriculture modernization, these are the themes that Maharlika is looking into. And, Mr. Secretary, my number 2 question is directed to DBM Secretary. During last week's briefing by the Committee on Public Accounts with the DPWH, in their presentation, they related to us that there have been significant budget cuts
in foreign assisted projects. And these foreign assisted projects composed mainly of infrastructure flagship projects, yung mga importanteng mga infrastructure projects ng ating bansa. In 2023, there is an 88% budget cut. From 70 billion, naging 7.9 billion na lang po ang budget for foreign assisted projects. In 2024, 100% budget cut. So wala pong nailaan sa foreign assisted projects. At ngayong nitong 2025, 67% budget cut. From 70 billion, naging 23 billion na lang po ang inilaan sa foreign assisted projects. Now, Madam Chair and Madam Secretary, I'd like to know on the long-term implication of this continued defunding of these foreign assisted projects. Hindi po ba tayo nape-penalize ng ating mga international partners pag hindi po tayo nagbabayad? At yung pong alam mo yung nakakatawa lang dito sa kay Representative Marcolita, yung mga bagay-bagay na problema ng bayan, binubusisi niya, no? Galing, sana dumami yung mga congressman na ganito. Oo nga, kasi kung hindi na ito napag-usapan yung Maharlika funds, parang tulog na to sa kumunuhin. Parang hindi na mapag-uusapan kung ano nang nangyayari sa Maharlika fund. Ko po kasi, itong mga foreign assisted projects are being defunded and they go to unprogrammed allocation ng ilang district congressmen. Ano po bang mas mahalaga sa atin, yung pong mga flagship projects na malalaki na mas maraming naikinabang o yung mga pet projects po, local pet projects po ng mga district congs? So gusto kong malaman yung implication kung patuloy pong i-defund itong mga foreign assisted projects po natin. Madam Chair, tama po kayo. Pag ma-defund po yung ating mga foreign assisted projects, magkakaroon po ng delay dito sa ating mga proyekto. And meron din po tayong binabayaran na commitment fees. Pag tayo po ay hindi nakakapagbayad on time nung magkano mga po yung commitment fees natin. Kunin ko lang po yung exact number. Hindi po ba tayo on the losing end pag ganyan po we continue to pay penalties for defaults or non-payment of these contracts? Meron po, we're just looking at that. Sorry, Yes, the commitment fees in 2024 is roughly $16.8 million, 962 million pesos. Ang binayad po natin. Commitment fees due to delay. Opo. Ano po kayang protective mechanisms in place, Madam Secretary, para masigurado natin na hindi po tayo ganitong natatalo sa hindi po pagbabayad ng mga multi-year contracts na ito. Samantalang ito naman po ay dumaan sa iba't ibang level ng approval sa mga sangay ng gobyerno. Ano po kayang magagawa natin para hindi po magpatuloy yung ganitong trend? Well, unang-una, kung ang tinukoy kanina ay tungkol sa unprogrammed appropriations, hindi na dapat gawin ng Kongreso yung paglipat ng foreign assisted projects mula sa program sa unprogram. Dahil unang-una, nadedelay yung mga project, nagbabayad. Anyway, ngayon nakita na natin, narinig natin na talagang tinatanong talaga ni Representative Marcolita yung tungkol talaga sa Maharlika funds, kung saan na napunta, kung ano na bang mga investor na pumasok, 'di ba? Kasi ang tingin ko talaga diyan, wala na, akala ko wala na kasi ngayon na pag-uusapan hindi na naibabalita sa mga mainstream media, hindi na napag-uusapan sa mga social media, parang akala ko natabunan na o wala na, tinanggal. Yung pala buhay pa rin yung Maharlika fund. O ano na nangyari ngayon? Dapat kasi
maging transparent naman sila kung ano ba ta nangyayari na sa Maharlikapan. Kasi hindi na rin kasi binibida ni hindi na rin binibida ni BBM yung Maharlikapan, na which is yun ang gusto, yung unang-unang termino niya, yun talaga ang binibida niya. Ngayon wala na. Sana mailatag nila ng maganda kung saan talaga napupunta yung kinikita sa Maharlikapan. O yun na, yun na, ha? So anyways, highway sa mga kapwa ko OFW, sa mga hindi pa nakasubscribe yan sa akin, please subscribe my channel and likes my videos. So ngayon yan muna. And then, masalam sa mga kapwa ko OFW and bye-bye. Thank you.